Good morning everyone. Musta po kayo? Paki-share lamang po itong video natin. Good morning po sa lahat. Saan man po kayo naroroon ngayon. Nawa ang paggabay ng ating Diyos ay laging sumaatin ang kanyang biyaya. Kahapon po pala wala po tayong dahil talagang dahil siguro sa lamig dito sa lugar namin, dito sa Baguio, mga kapatid. Kaya yung aking lalamunan ay hirapan ako kahapon magsalita. Good morning po sa inyong lahat. It's another brand new day. Kahapon po, wala po tayo kahapon. Pasensya na kayo kahapon mga kapatid sa mga nag-antabay at sa mga nag-message sa akin. Wala po tayo kahapon. Gawa ng hirapan po ako yung salita natin dahil yung may plema yung ating sorry sa mga nag-aagahan dito sa ating lalamunan. Kaya siguro dahil sa lamig, lamig. Siyempre galing po nung nakaraan sa baba, tapos yun, na-adjust ulit yung katawan mo. Di ba gano'n naman mag-a-adjust ulit yung katawan mo. Tapos habang nag-a-adjust yung katawan mo, may medyo may pagbabago sa katawan natin. Ganon siguro. Yan, kaya pala wala akong na mahana pastor, hihi. Sabi ni Sister, opo, Sister Edna, wala po muna tayo kahapon. May mga nag-message din sa atin. Sabi ko, pag-pray nyo po ako, sama nyo po ako sa panalangin. Dahil yung ating lalamunan, salita ng maayos Yan, good morning po sa inyo mga kapatid. At sa umagang ito, ito po yung panibagong aralin na pag-uusapan natin. Isang bagong mananampalataya, isang bagong Kristiyano, bagong baptized daw po siya. Na yung tanong niya, ano daw po ba ang dapat gawin habang hinihintay ang pagbabalik ni Jesus, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. Opo, sabi ni Sister Flor, ito po ang aking inaano ngayon, may tsa. Pwede ba to yung tsa? Ano ba to? Chamomile ata to. Oo, ito. Tsa ang iniinom natin. Iniinom ko po. Yan. Good morning po sa inyo. Sister Christy, good morning po. Brother Romy, Pangilinan, good morning Brad sa inyo dyan. Magandang gabi, magandang madaling araw. Kapatid, Happy New Year po sa lahat. At sagutin natin base sa sinasabi ng Biblia, yung tanong ng isang bagong kapatiran po na di ko nasasabihin kung saan po siyang lokal. Pero sabi niya, ako po isang bagong kapatiran dito po sa lugar na ito, dito po sa church na ito. Ngayon, ang tanong niya, habang ano daw po ang dapat gawin habang hinihintay ang muling pagbabalik ni Jesus. Yan po yung ating pag-uusapan. Happy birthday po mga kapatid sa mga kapatid na may birthday ngayon. Ano bang petsa natin ngayon? Today is January 9, Friday.
May nagtanong po, meron pang tanong tungkol po dito sa may tungkol po dito sa traslasyon. Di ba ganon? Every January 9. Yung traslasyon daw, itong sa mga Katoliko, kasi siguro nababasa nyo sa social media, napapanood napapanood sa social media at sa TV, sa mga bali-balita. May nagtanong din sa atin. Lagi naman na tinatanong pag mga ganyang mga panahon, tungkol po dyan sa traslasyon na yan, yung pag-iikot po ng itim na Nazareno. Yan, dyan po sa Luneta, dyan po sa Quiapo, no? Yan nyo, sa susunod natin pag-usapan yan. Kapatid dun sa kapatid na nagtanong. Okay, so yan mga kapatid, at ano pa yung mga pwede nating i-share ngayon. Of course, ito po pag-uusapan natin. Malapit na po pala yung ating National Convention ng Churches of Christ Christian Churches dyan po sa Calamba City, dyan po sa Laguna. Yan po ay sa May 29, 30 hanggang 31, no, na may tema na po na awakening, So siguro nakita nyo naman ko kung magkano po yung diyan, yung tawag dito, registration, So yan mga kapatid, kaya nawa ay anuhan natin yan, daluhan natin yung ating 104th National Convention na gagawin po diyan po sa Laguna, na may tema na awakening. Yan po yung tema po, Yan, magandang araw po sa inyo mga kapatid, at naway paghandaan po natin po yun, Yan, good morning po sa inyo. Saan man po kayo naroroon ngayon? Nandyan po kayo sa ibang bansa. Yan, si Sister Minda, nasa US po sila ngayon. Sister Lorna Dasing, nandyan po mga kapatiran natin dyan sa Turin, Church of Christ, dyan po sa Italy, dyan po sa, tama po ba? Italy, O, yan po, dyan. Ingat-ingat po kayo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Regards po sa inyo dyan, mga kapatid, naimbag nga rabii, kada kayo amin, dyan sa lugar niya, dyan, at naimbag nga agsapa sa mga kapatid po natin, dyan po sa Hawaii, dito sa Kailukanukan, mga kapatiran natin dyan sa Canada, nandyan po sa Cale Street, Church of Christ, mga kapatiran natin dyan, mga De Los Santos family, mga sila Sister Glo, at mga Tabihe family, mga Christine family, at yan sila Brother Wilmar Pariñas, Shoutout po sa inyo mga kapatid diyan po sa lugar na kung saan ngayon kayo naroon. At diyan din po sa NYCC, diyan po sa North York Church of Christ, mga kapatiran natin diyan. Sa mga kapatiran natin mga Kailukanuhan diyan, Ang tagapangalan nila niya si Pastor Roger Marcos, diyan po sa NYCC. At ganun din sa mga kapatid po natin diyan po sa UAE, United Arab Emirates, kila Brother Romel Marpa, at sa mga iba pang mga kapatid natin diyan, diyan po sa Dubai, diyan po sa Jeddah, diyan po sa Qatar, yan may mga nakaantabay sa atin. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. At of course dito po sa Hong Kong, yan sila Sister Janet Pagulong, sila Sister Jeline Kayanan, Kunanan, at sa iba pang mga kapatid natin, hindi ko na kayo maisa. Sila Sister Girly Matias, sila Sister anong pangalan nito? Yan, basta dyan sa po. Hindi ko na po ma-recall po. Basta mga kapatiran natin dyan. Sila Sister Amoroso, Amoroso, yan. I think dyan po yata sila dumadalo. At of course, dyan po sa Malaysia, mga kapatid natin dyan na lagi natin kasama. Dyan po sa Thailand, saan pa? Dyan po sa Vietnam, meron tayong dyan, may tayong mga kapatiran po dyan. Saan pa? Sa India, meron po tayo, mga kapatid, nung may nag-message sa atin, dyan sa India. At naway kamag-anak ng isang kapatiran na nandyan sa India, At of course, dito sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, naway nasa maayos po tayo na kalalagayan sa US, sa US. Marami tayong mga kapatid na laging nakaantabay po diyan, sa Amerika, sa US.
Yan, yan yung asawa ni Brother Benedict Laureano, nandyan po sa Hong Kong, dyan po sa Mongkok Church of Christ. Nakasama natin ngayon dito, nanonood. Saan pa? Sa Japan. Sa Japan. Yan, mga kapatiran natin dyan, sila Sister Jeline, Sister Lilibet, Nagoshi, yan, nakasama natin. At iba pang mga kapatid natin dyan po sa Japan. Nung nakaraan, meron pong dumalo po dito na nandyan po sa Japan. Meron po silang inaatinan, pero hindi sa Church of Christ, meron silang inaatinan dyan, tapos umatin sila dito dahil pamangkin ng kapatiran natin dito. Umatin sila dito I think nung New Year ata or nung December 28 kung daw nagkakamali, matin sila. Ibang-iba daw talaga sa Church of Christ kaysa doon daw sa inaatinan nila. Ibang-iba. Ano sila ang naatinan nila kung daw nagkakamali, Assemblies of God. Yan ang nadadaluhan nila. Yan, may mga speaking of tongues yan eh. Sa Taiwan pala. Sa Taiwan. May church na rin po tayo sa pangunguna ni Brother Gabs Peñalba. Yan, sa Taiwan. Mga kapatiran natin. Yung mga OFW natin. Sister Cynthia, thank you po. Si Brother Gabs Peñalba. Yan. I think kamag-anak yata to ni Arnold Peñalba, no? Sister Cynthia. Si Brother Gabs. Ang kilala ko po kasi na Peñalba si si Arnold Peñalba. Diyan sa Cavite. Ayan, mga kapatid. So, shoutout po sa inyo. Kaya, sa mga kapatiran natin sa abroad, OFW, saan po sa Japan, sabi niya, ayun nga po yung tanong po sa akin eh. Meron pong church po dyan, dyan po sa Japan. Hindi ko alam kung saan eksakto. Yung mga napapagtanungan ko, sinasabi po nila, parang ang sinasabi, meron church, pero hindi, hindi po yung sa atin na may instrumento. Meron po dyan na non-instrumental, the Church of Christ, na ganun. Ang pagkakaiba lang naman po, instrumento eh. Dyan sa Japan, meron po dyan eh. Tapos yung dumalo po dito, nagtatanong din. Sabi niya, opo, kapatid ni Brother Arnold. Okay. Ni Peñalba. Ayan, purihin ng Panginoon, dyan po sa Taiwan. Yan, mga kapatid, ano nyo lang kung saan po banda niya sa Taiwan, Sister Cynthia, para nang sa ganun eh, pag may mga kapatid na nagtatanong, kasi marami mga kapatid na nagtatanong sa atin, mabigyan ko lang po ng daan po ito, doon sa mga kapatid natin sa abroad, kung saan daw specific, tulad yan sa Japan, hindi po nabanggit sa akin kung saan specific, pero meron daw po dyan, kasi syempre yung Japan, medyo, din naman hindi naman ganun kalaki, pero malalayo din ang mga lugar nila dyan. Saan pa? Dyan po sa, dyan po sa UAE, meron po tayo dyan, meron po tayong local church dyan, mabago. Doon kala Sister Arlene, nalimutan ko yung pangalan eh. Meron po tayo dyan, dyan yata, I think sa Dubai, meron tayo dyan. Kaya dyan sa Qatar, meron din po sa Qatar. Yun, mga kapatid. Doon sa mga kapatiran natin na nasa Qatar, i-message nyo lang po dito sa atin, dito sa comment section, kung ano yung address po ninyo dyan, ng pinagtitipunan ninyo. Kasi yung iba po, doon sa mga kapanood po ng replay na nandyan sa Qatar, mag-iwan lang po kayo ng address para makita po ng mga kapatiran natin dito. Sabi dito, nasa Osaka kasi kami, sabi niya, nasa Osaka kasi kami pag nagbabakasyon sa Lifehouse Osaka kami umaaten. Sa Lifehouse, sa mga born again church yan mga kapatid. Kung hindi nagkakamali, Lifehouse Church, no? Yan, doon daw sila umaaten. Kaya nagtatanong yan, Sister Mercedita Tubigan Kapinya. Yan, si Sister Tessie, nasa US po yan sila. Kapatid ata to ni Sister, ang pangalan na ito. Nangutang ko po. Sama-sama ni Sister Linda Kyap. Kung hindi nagkakamali. Sa Dubai po, yan, sabi ni Sister Nel, sa Dubai po, sa Al Nada. Yan, sa Dubai. Yan, meron tayo sa Al Nada. Sa Al Ain, Dubai, bro, meron pa. Ayun, sa Al Ain. Sa Al Ain. Doon po yan sa doon kay Sister Arlene, hindi ko maano yung apelyido ni Sister Arlene. Espinosa, yan, Sister Arlene Espinosa. Doon ata, kung hindi ako nagkakamali, pakicorrect nyo lang po ako. Diyan po sa Al Ain, Dubai. Kung hindi ako nagkakamali. Yan, kaya yung mga kapatid natin, ang dami pong mga nagme-message. Kaya ganun, salamat po sa inyo.
Yan, kung may mga doon sa mga ibang mga bansa pa na nakapanapanood nyo po ito at meron po tayong local church diyan sa lugar kung saan kayo naroon, i-ano nyo po, i-ano nyo lang, i-forward nyo rito. Ask ko lang po, sabi niya, hello pastor, ask ko lang din po yung friend ko po na nasa Lehu, Hawaii. Meron rin po ba daw doon? Hindi ko alam po, pero meron po tayo sa Hawaii. Meron po tayo diyan sa Hawaii. I think parang dalawa po ata diyan sa Hawaii. Kung doon nagkakamali, hindi ko lang po alam eksakto. Meron tayo diyan. Nandyan sila brother Danny Bango. Nandyan. I think tapos sila brother Arnold Passion nandyan. Brother Arnold Passion nandyan po at sa Hawaii. Kung doon nagkakamali, doon sa mga kapatid natin na nandyan po sa Hawaii. Tapos sa Guam, meron din ata kung doon nagkakamali. Comment nyo lang dito doon sa mga kapatid na natin, na kasama natin dito. Ayan. Kasi nagme-message po sila. Yan, sabi ni Sister Cynthia, ito yung address sa Taiwan, may church na rin tayo. Pangungunan ni Brother Gabs Peñalba. Ayan po yung address. Ayan 9F3 number ayan 1 section 1 Xiongyang W Road, Xiongli District, Taiyuan City, Taiwan 320. Yan po doon sa Taiwan. Doon sa mga kapatid natin diyan, marami tayong mga kapatiran diyan na nagtatrabaho diyan po sa Taiwan. Yan po yung local church na address. Puntahan nyo, bisitahin nyo mga kapatiran ng nandyan sa pangungunan ni Brother Gabs Peñalba. Yes, they exist in Hawaii. Brother Danny Bango is the minister. Opo, sabi ni Sister Cynthia. Yan, sa may sabi ni Brother Wilmar, sa may Honolulu at Maui, Hawaii bro. Ayan, sabi ni Brother Wilmar. Siguro may mga kamag-anak na si Brother Wilmar sa Pariñas. Diyan po sa Hawaii. Okay? Diyan po sa Honolulu, Hawaii at sa Maui, Hawaii. Yan po ang address. Sister, sino yung nag-comment kanina? Yan, Sister Edna. Sabi tanong ni Sister Edna. Yan, Sister Edna, diyan po sa Pangasinan. Okay, so yan mga kapatid at sa iba pang mga natin, tutuloy muna natin pag-usapan itong ating topic ngayon. Yung kapatid na nagtanong po na ano daw po nang dapat gawin habang hinihintay ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung ating pag-usapan. Humaba po tayo sa kasi concern lang po tayo din sa mga kapatid natin yung iba po kasi iba-iba na po yung inaatinan po nila. May umatin na sa Baptist, may umatin sa Methodist, may iba atin na sa AG, yung Assemblies of God, at iba pang mga churches. Meron nga inaatinan na GIL mga kapatid. kaya yun, mahalaga po mabigay natin yung mga address po ng mga local church po natin para nang sa ganun hindi rin po sila mawala. At least andyan pa rin po sila at mayroon silang church na mapunta ng local church natin sa iba't ibang mga lugar kung saan sila naroon. Okay, so tayo po muna ay manalangin. Hiling po tayo ng karunungan buhat sa Panginoon bago natin pag-usapan yung topic natin today. Let's pray. Ama naming Diyos, magandang umaga Panginoon sa iyo. Tinataas ka po namin at ikaw po Panginoon ng aming pinupuri. We thank you God for the privilege that you have given to us today. Na ikaw po ang siyang nagising sa bawat isa po sa amin. You always give us new life and new strength, Father God, every day, Father God. We thank you, God, for that. At sa oras na ito, we ask your wisdom, Panginoon, na naway ito po'y pahiram mo sa amin upang ito po, Panginoon, ay magbigay po sa amin ng sapat na karunungan at para maintindihan namin at maunawaan ang mga pag-uusapan namin sa umagang ito. At ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Ano daw po ba ang dapat gawin habang hinihintay ang ating Panginoong Hesukristo? Una, mga kapatid, dun sa kapatid na nagtanong, bagong mananampalataya po ito bagong Kristiyano po ito. At ayaw niyang, of course, syempre, ayaw naman natin banggitin yun, pangalan niya. Baka kasi mapanood ng tagapangaral po nila or mga kapatiran doon sa local church na nakakaya naman daw. Sabi ko, sige lang po, wala pong problema po. Hindi natin babanggitin. Dapat nating malaman ang katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus.
Ano po ba ang tinuturo ng banal na kasulatan? Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay tinuro ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po, tiniyak ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro na muling babalik si Jesus doon po sa Acts chapter 3, Basahin po muna natin sa wikang English, Acts chapter 3 verse 19 hanggang verse 21. Sabi po ng Biblia ay ganito. Acts chapter 3 verse 19 hanggang 21. Tingnan natin. Yan. Sabi po dito sa 19 hanggang 21 ay ganito ang ating mababasa. Sabi niya, Acts chapter 3, verse 19 hanggang verse 21. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. So, ang sinasabi po dito ni Apostol Pedro na ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay mangyayari po yan. At ito po ay bago mangyari, of course, siyempre, hindi naman natin alam kung kailan yan, kung anong date, kung anong taon, hindi natin alam. We'll never know about the second coming or second advent of Jesus Christ. But indeed, habang hinihintay natin yan, tayo po'y nangangaral. Just like what the Apostle Peter says, sabi niya na muling babalik ang Panginoon. Kaya nga, ang sabi doon, kailangan andun po yung pagre-repent, andun po yung pakikipag-isa sa ating Panginoon, andun po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung babalikan natin na ang wika niya sa wikang Tagalog ay ganito, Sabi niya sa verse 19 o 21, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. May tiyak na pagbabalik. Ngayon, sabi dito, mananatili muna siya sa langit. Ngayon, habang nandun siya sa langit, andun po yung mga pangangaral ng mga propeta base po dito sa sinasabi ni Apostol Pedro. Kaya sabi sa verse 20, at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus, ang Mesayas na hinirang niya para sa inyo. Meron pong darating at meron pong dapat na naghihintay. Ang naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoon, walang iba kundi tayo. Tayo na kanyang mga tinubos, tayo na kanyang mga niligtas, tayo po na kanyang pinagkalooban po ng pangako ng buhay na walang hanggan. So, tiniyak niya ni Apostol Pedro na muling babalik si Jesus. Mga kapatid. Si Apostol Pablo naman po ay nagpapatotoo tungkol po dito. Dito naman po sa Tito, Dito sa Titus, chapter 2, verse 11 hanggang verse 13. Ano ang wika sa atin? And Titus chapter 2, verse 11 hanggang 13. Sabi dito, Titus, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. And verse 13 says, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, yun po ang tinuturo po sa atin na darating ang panahon, sabi dito, at darating ang ating Panginoon. So, meaning, sabi dito, yun po ang inihintay po natin, Sabi sa wikang Tagalog po, ito naman po ang ating mababasa, dito po sa Titus, chapter 3 o chapter 2, verse 11 hanggang verse 13. Sabi dito naman, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay
damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag na sa ating dakilang Diyos, ang tagapagligtas na si Jesus sa gitna ng kanyang kaningningan. So may hinihintay. Ngayon, ito po yung sigurado na talagang meron pong darating. At yun po ang hinihintay natin, si Jesus Christ. Ngayon, ang tanong, kailan po yan? Hindi natin alam. Alam natin lahat yan na hindi natin alam. Even Jesus Christ, actually, hindi niya alam eh. Only the Father. Sabi niya? Ang anak ay hindi alam ng anak kung kailan siya muling paparito. Sabi po doon sa Mateo. Mateo 24. Ang ama lamang, ngunit ang ama lamang ang nakakaalam. So sa muling pagparito ng anak ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, how much more tayo? Hindi natin alam. Ngayon, doon sa mga nagsasabi na darating na sa ganito, darating na sa ganon, wala, hindi, ano po yun? Mga kapatid, kasinungalingan po yun. Wala pong katotohanan po yun. Yan po ay hindi totoo. Sabi ng Biblia hindi natin alam, walang sino man nakakaalam. Sinabi to, ngunit tiniyak ng mga alagad na darating si Jesus. Tiniyak ni Apostol Pedro, tiniyak ni Apostol Pablo, at sinabi din ni Apostol Juan. Sa unang Juan, 1 John, chapter 3, verse 9. Ayan, maliwanag po dito, yung sinasabi dito, mga kapatid. 1 John, chapter 3. Yan, ito po yung sinasabi ko, di ba po? Ito po. 1 John chapter 3, verse 9. Verse 2, yan. Sabi dito, mga kapatid, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon man, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya na sa Kanyang likas na kalalagayan. Ayan. So, ito pong mga apostol, tinitiyak nila na meron pong darating. At ang darating, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang mga anghel ay nagsabi din tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus. Di ba? Doon sa Acts chapter 1, di ba? Nung kausap niya yung mga alagad, Dito po sa Acts chapter 1, tingnan natin para po may tayo, may mabasa, tingnan natin sa Bible. Basahin natin. Acts chapter 1, verse 10 hanggang verse 11. Sabi ng Biblia, habang sila ay nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo naririto at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. So even the angels themselves, na ito po ay pinatunayan nila or sinasabi din nila na si Jesus Christ ay muling paparito. Diba? So yan, maliwanag mga apostol, maging anghel. Si Santiago na kapatid ni Jesus. Si Santiago na kapatid ni Jesus na nagsabi din po, na nagpahayag din tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Doon po sa Santiago. Chapter 5, verse 7 hanggang verse 8. O sa James, tingnan natin sa wikang English. Tingnan natin mga kapatid. O sa James chapter 5, verse 7 hanggang verse 8. Para lang po makita natin na ang muling pagparito ng Panginoon ay meron pong nagpapatotoo at nagsasabi na siya po ay paparito at yung kanyang muling pagparito, yung second advent of Jesus Christ. Chapter 5, verse 7 hanggang verse 8. Sabi dito ay ganito, therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. Until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it. Sabi niya, for it until it receives the early and latter rain. Mga kapatid, sa verse 8, so, you also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Sabi niya, dahil nalalapit na ang muling pagparito ng ating Panginoon. So, pinatunayan ito ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, maging si Apostol Juan,
maging ang mga anghel, maging yung kapatid ni Jesus sa laman na si Apostol Santiago ay pinahayag niya na talagang ang ating Panginoong Kristo ay babalik. Si Jesus mismo, si Jesus Christ na nagsasabi, mismo na nangako na siya'y babalik. Sabi po ng Juan, sabi po ng Juan chapter 14, John chapter 14, sinabi niya, na siya ay babalik din. Sabi po ng John chapter 14, verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitiran. Sabi niya, kapag naroroon na ako, at naipaghanda ko na kayo ng matitiran, babalik ako at isasama ko kayo kung saan ako naroroon. Ang sabi niya, mga kapatid, babalik ako. Pag naipaghanda ko na kayo ng matitiran, babalik ako. Ito yung tumutukoy. Tumutukoy po ito sa muling pagparito niya. Babalik ang ating Panginoong Kristo para dalihin niya ang mga nakipag-isa sa Kanya doon sa lugar kung saan naroon siya. And I will take you to the place where I am. Yun na mga kapatid. Kaya, tiniyak ng ating Panginoong Kristo na babalik siya. Ngayon, ang tanong, kailan? Ang sagot, hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero tiyak na babalik ang ating Panginoong Jesus. Kaya, ang katiyakan ng pagdating ni Jesus o yung sa kanyang muling pagparito, yung second coming of Jesus Christ, ay sinasabi na ng banal na kasulatan. Ngunit ang panahon ng kanyang pagdating ay walang sino man ang nakakaalam. Kung anong araw, kung anong date, kung saan, kung anong taon, kung anong buwan, hindi natin alam. Kung anong oras, hindi natin alam. Maliban lang sa Ama. Kaya yung sabi ko kanina, doon po sa Mateo 24. Tingnan nyo rin po, sa Mateo 24:36, anong sabi ng Bible? Para doon lamang po kasi ang dami nating napapanood tungkol po sa mga pagparito ng ating Panginoon na alam daw nila sa ganito daw, ito daw yung date, marami na pong naglabasan na ganyan eh. Kaya sabi dito sa verse 36 po ng Matthew chapter 24, ang wika sa atin ay ganito, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras sa pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So, wala tayong alam tungkol diyan na kung kailan. Pero ang alam natin, sinabi na ng Biblia, even Jesus Christ himself, na sinabi niya na ako'y babalik. Sinabi ng mga alagad, babalik si Jesus. Sinabi ng mga anghel, babalik ang ating Panginoon. So yun, dahil dito ay dapat maging maingat ang mga Kristiyano dahil maraming bulaang guro. Marami pong mga bulaang guro ang lilitaw at magsasabi tungkol sa Mesiyas, tungkol kay Kristo. Upang iligaw ang marami. Doon po sa Mateo 24. Mateo 24:23, hanggang 26. Tingnan natin. Mateo 24:23 hanggang 26. Ang wika sa atin, kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw ng mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at maraming kababalagan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin niya, kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Yan mga kapatid, huwag kayong maniniwala. Yan, kaya may darating si Jesus Christ at yan nga po ang hinihintay natin, siya ang hinihintay natin para po sa katuparan, para po sa fulfillment po ng pinangako niyang kaligtasan po sa atin. Kaya nga doon sa John chapter 14, ang sabi niya, kapag naipaghanda ko na kayo ng matitiran at babalik ako at dadaling ko kayo kung saan ako naroroon. I will come back, sabi niya. And I will take you to the place where I am. Babalik ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan. Kaya yung tanong ng kapatid, habang daw hinihintay ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, ano ang dapat nating gawin? Ang dapat nating gawin? Of course, siyempre, dapat nating gawin ay maglingkod tayo. Basahin po natin yung Matthew chapter 25. Dapat din nating
ikamangha ang kaluwalhatian ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Ikamangha. Kasi ang panahon ng pagbabalik ni Jesus ay hindi malalaman ng tao. Ngunit sa kanyang pagdating, no, siya ay tunay na makikita ng lahat ng tao. Sabi sa Mateo 24. Hindi lamang po sa isang lugar, no, sa isang specific na lugar, kundi makikita ng lahat ng tao. Ang sabi ng 27, di ba? Sabi ng 27 ng Matthew, ano? Ano sabi ng Matthew chapter 24, verse 27? Sabi ng Biblia ay ganito. No? Sabi dito, okay, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. No? So yan mga kapatid, sabi po ng Matthew chapter 24 verse 27. So maliwanag doon po sa Revelation chapter 1 verse 7. Check nyo rin po yan. Hindi ito maililihim, kundi isang paghahayag ng kanyang pagbabalik, no, ng kanyang tunay na kaluwalhatian. Kaya tignan natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik, na sinasaad o nakasaad sa banal na kasulatan. Una, yung sinasabi dito, tulad na kanyang pag-akyat, ng kanyang pag-akyat sa langit. Sa pagbabalik ni Hesus, siya ay nasa mga ulap. No, ibang salin nga, alapaap ulap, no? Doon po sa 24:30 ng Mateo. Sabi dito, mga kapatid, pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao na mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Yan, no? Yung salin-salin po sa Bible ko. Na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. So, sino po ang makakita? Kapag meron halimbawa na meron tayong nakikita sa mga social media o may tanda, oy, si Jesus nakasakay doon sa isang kabayong puti, diba? Meron daw na ganoon nakita niya. Ay yun, walang katotohanan yun. Kasi sabi ng Biblia, makikita ng lahat ng mga mata, makikita ng lahat ang pagparito ng ating Panginoon. Ngayon, siyempre, ibang naman, may kanya-kanyang argumento na naman po diyan. No? May daw ba yan? Literal daw ba yan? Physical daw ba yan? Ganun. May material daw ba yan? Pero hindi na muna tayo doon hindi na muna natin entertainin yung argumentong yun Ang pag-usapan natin na meron pong paparito. At yan po ang hinihintay natin. So yun po ang dapat nating bigyan ng pansin. At habang hinihintay natin, kasi tiniyak na ni Jesus, tiniyak na ng mga alagad, si Jesus Christ na nagsabi na, ang Ama nagsasabi na rin, na mayroong paparito at darating si Jesus, tiniyak na yan Ngayon, anong dapat ang issue natin dito sa atin? Ang issue natin dito, ano ang dapat kong gawin? Yun ang tanong ng kapatid, kaysa bagong mananampalataya pa lang siya. Ang tanong niya, anong dapat kong gawin? Habang hinihintay ko? Kasi sigurado, darating si Jesus Habang hinihintay ko siya, or hinihintay natin, or tayo mga mananampalataya, anong dapat natin gawin? And the issue here is all about us. Sa part natin. In our part, ano yung dapat natin gawin? O yan, mga kapatid. So, andun na po yun na dapat ikamangha natin. Andun na yun. Dahil sinasabi nga na ng Biblia Ngayon, sabi dito, tulad daw po siya, ng pag-akyat sa langit, pagbabalik ni Jesus, siya ay nasa alapaap, sa ulap, no? Sabi po ng Mateo 24:30 at doon po sa Gawa 1 verse 9. Sa kanyang pagbabalik ay kasama niyang ang kanyang mga anghel sa Mateo 16, kanyang mga anghel sa Mateo 16:27. Makikita po natin 'yan dito sa Matthew chapter 16 verse 27. Anong sabi po ng Biblia? Sabi ng Biblia, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang gawa o ginawa. Kasama ang mga anghel. So, siya ay nasa gitna ng naglalagablab na apoy. Sabi po ng ikalawang Tesalonica, 1:18. May sigaw ng arkanghel at tunog ng trompeta. Doon po sa unang Tesalonica 4:16. Yung pag-ihip ng trompeta na yan na ang
kumbaga entrada na nandyan na ang ating Panginoon. Take note, hindi po ito isang pamilya lang ang makakakita, hindi po ito isang tao lang makakita, kundi lahat ng mga tao makikita po ang muling pagparito ng ating Panginoon. Ngayon, again, ulitin natin ang argumento. Sigurado, ayan po, may mga ano po ba ito? Yung literal eyes ba? Spiritual eyes ba? Ang makakita? Spiritual ba ito or literal or material? Again, wag muna natin, isang tabi muna natin yung argumento na yan. Dito muna tayo. Yung issue na yung pagparito ng ating Panginoon, ano ang dapat natin gawin? Habang hinihintay natin siya. Yun po yun. Kaya sabi dito, ang pagbabalik ni Jesus ay bilang isang hari na nakaluklok sa kanyang trono. Doon sa Mateo 25, 31. Yan, makikita natin. 25:31. Na ang wika dito ay ganito. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Yan mga kapatid. Kaya nga dapat nating ikagalak ang muling pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga isang malaking po sa atin po ito itong pagparito ng ating Panginoon, malaking pag-asa po natin po ito. Dahil bakit? Dahil tayo bilang mga mananampalataya, dumaranas tayo ng hirap, dumaranas tayo ng sakit, dumaranas po tayo ng samot-saring mga pagsubok, samot-saring mga suffering sa buhay dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito. Kaya yung muling pagparito ng ating Panginoon, ito po ay isang malaking malaking pagkakataon na ito po yung fulfillment po na ipinangako ng Panginoon na kapag dumating ng ating Panginoon, kung maabutan man yan tayo na buhay pa, dito sa literal na kalalagayan, purihin ng Panginoon. At kung tayo po'y dumating ang ating Panginoon, na tayo po ay nawala na, patay na tayo, purihin pa rin ng Panginoon. Tayo po ay maabutan niya na naglilingkod. O pagdating niya na, kung halimbawa, maabutan niya na naglilingkod tayo, purihin ng Panginoon. Kung maabutan niya tayo na namatay na tayo at naglilingkod sa Panginoon, purihin pa rin ng Panginoon. So kaya dapat nating ikagalak po yun. Ang layunin ng pagbabalik ni Jesus. Ang unang pagpunta ni Jesus dito sa lupa ay naglalayo na iligtas ang tao sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. That was His first coming, yung unang pagparito ng ating Panginoon. Para tubusin ang tao sa mga kasalanan. Sa kanyang muling pagbabalik, hindi na po niya tutubusin ang mga tao, kundi sabi dito, ito na po yun. Ito na po yung gagawin ng ating Panginoong Jesus ay para ibigay na yung kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan sa mga tinanggap siya, sa mga nanampalataya sa kanya. So ganun mga kapatid. Kaya tayo, ang pagdating ni Jesus ay ipinapakita na dapat ay maging patotoo tayo sa ibang mga tao, Na yung ating pinaglilingkuran ay tiyak na darating. Kaya yun mga kapatid, kaya sa pagdating ni Jesus ay ipinakita niya ang kanyang kalawlatihan at kapangyarihan. Kaya maglingkod tayo. 'Di ba yung doon po sa Matthew chapter 25, 'di ba meron pong parable po doon na hinihintay po nila yung lalaking ikakasal, 'di ba? Sabi dito, yung dito sa Matthew chapter 25, anong nangyari po doon sa 10 dalaga? Sabi dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalaga, dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan, Nabalam ng dating ang lalaki ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang mga dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming ilawan." Sabi dito, ilawan
baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at pininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Nakita natin mga kapatid yung sinasabi dito. Ito'y parabola na kung saan ay talagang may katotohanan po na sinasabi ng banal na kasulatan. Ginamit lamang po itong 5 babae, yung 10 babae, yung 5 matalino at yung 5 hangal. Pero kapwa sila naghihintay dun sa lalaking ikakasal. So ang gusto ko lang ilapat sa bawat isa po sa atin, especially dun sa kapatid na nagtanong, habang hinihintay natin si Jesus sa muling pagparito niya, maghintay tayo at habang tayo naghihintay, maglingkod tayo. Maglingkod tayo, ihanda talaga natin yung ating sarili. Paano naman doon sa mga tao po na talagang nagpapasasalang, puro lang kasiyahan ang ginagawa dito sa mundo. Wala na nila, hindi nila iniisip ang buhay spiritual, hindi nila iniisip ang paglilingkod sa Diyos, hindi na nila iniisip ang mga pagdalo sa gawain, hindi nila iniisip ang pagbabasa, pakikinig at pagpapagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Habang buhay pa naman may pag-asa, di ba? Habang buhay. Pero habang ngayon po may pagkakataon, let us always grab the opportunity to serve God, to accept Jesus Christ. Kasi hindi natin alam 2 bagay lang yan posibleng ikaw po ay maabutan ni Jesus na hindi naglilingkod, or kaya ikaw ay mamatay po, na hindi mo man lang tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Mahirap po yun. 2 bagay po yan. Kung ikaw po talaga ay wala sa Panginoon, maabutan ka niya, nabuhay ka pa, na kaparusahan ang daranasin mo. Na hindi mo man lang siya tinanggap. Hindi ka man lang nagkaroon ng personal na ugnayan sa Kanya. Yung tinatawag na personal relationship. Or hindi ka man lang nagkaroon hindi mo man lang siya tinanggap, or hindi ka man lang naglingkod, o kung ano man. Ganun lang yun. Maabutan ka, or kaya namatay ka na, kinamatayan mo na ang paggawa ng kasalanan, kinamatayan mo na ang paggawa ng mga bagay na hindi mabuti, maganda. Kaya nga, itong pangangaral natin, ipinapaintindi sa atin na meron darating at si Jesus Christ ay muling paparito. At ang muling pagparito niya, hindi natin alam. Baka mamaya na, baka bukas, baka susunod na araw. Hindi natin alam. Kaya nga, habang may pagkakataon tayo, sabi ng Biblia, always grab the opportunity. Samantalay natin. Kaya sabi noon, make the most of every opportunity because the days are evil. According from the book of Ephesians chapter 5, verse 16 hanggang verse 17. Make the most of samantalahin natin ang paggawa ng kabutihan. Sapagkat ang takbo ng mundo ay pasama ng pasama. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Make the most of every opportunity because the days are evil. Ang pagtanggap sa Panginoon ay tanda ng pagbibigay po ng pagkakataon para sa atin to accept Jesus Christ and to do good in the eyes of God and in the eyes of many, in the eyes of other people, so that they may know about Jesus Christ, about who Jesus Christ is in our life, about Jesus Christ na siyang nagbigay ng buhay sa bawat isa po sa atin. Kaya yun po mga kapatid. Kaya doon sa kapatid na nagtanong, habang tayo naghihintay, kung may magagawa po tayo, halimbawa, yung mga talento natin, babalik tayo doon Yung mga talento natin, gamitin natin yon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kung makakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos, gawin natin yon. Habang hinihintay natin si Jesus Christ. Kung ikaw po'y naghahanap buhay, nandyan ka po sa abroad ngayon, nagtatrabaho ka, kung may pagkakataon ka that you can share Jesus Christ sa mga ibang mga tao, sa mga co-workers mo, sige, gawin mo yon. Gawin natin na magkaroon ng kabuluhan ng buhay natin. Hindi po lang yung tulog, kain, trabaho, di ba? Magpuyat ka, o magkaroon ka ng nightlife, o kung ano mang buhay na meron ka. Huwag natin sayangin ang buhay natin na hanggang doon lang.
No, gawin natin na yung buhay natin na magkaroon ng kabuluhan sa mundong ito. Kasi minsan lang tayo dadaan sa mundong ito eh, 'di ba? Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. And while we're waiting in the second coming or second advent of Jesus Christ, let us always give our life, our time, and let us always commit ourselves to God. Na maglingkod tayo sa kaharian ng Panginoon. Gumawa tayo ng kabutihan. Kaya nga sabi ng Biblia, let your light shine before men that they may say you good works. Na mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Sa langit. So yun, mga kapatid, na magliwanag tayo. Wag natin sayangin po na kumbaga, kakaunti na nga lang yung, natanda natin, ang taon po, ang bilis ng taon. 'Di ba? Ang bilis po ng taon. Napakabilis. Ngayon, kung uubusin mo lang yung oras mo sa pakikipagtalo, pakikipagsamaan ng loob, pakikipag-away, kung ano man, kawawa ka naman kung uubusin mo na lang yung oras mo sa ganun. Ang ikli lang ng buhay ng tao ngayon. Ang ikli lang ng buhay. Samantayan na natin na gumawa tayo ng kabutihan. At along with that, dapat kasama natin si Kristo sa buhay natin. Makipag-isa tayo sa Panginoon. Kaya doon sa kapatid na nagtanong, ito po yung sagot. Sabi niya kasi, daw po ang dapat gawin habang hinihintay ang muling pagparito ng ating Panginoon. Ang nagtanong, nandyan po sa pinost ko, na ang nagtanong ay isang bagong mananampalataya. Ang sagot ay habang hinihintay natin si Jesus Christ, sa muling pagparito niya, maglingkod tayo. Maglingkod tayo sa Kanya. Kung may mga talento tayo, gawin natin. Kung tayo po ay makatutulong sa mga church activities, gawin natin. Kung makakasuporta tayo sa mga church activities, kung may mga church projects po kayo sa mga local church ninyo, suportahan natin. Maglingkod tayo. Di ba? Ano bang magagawa ng pera natin kapag tayo po'y wala na? Ano bang magagawa niya kapag mahina na tayo? Wala eh. Gamitin natin din yan. Para suportahan ang gawain ng Panginoon. Suportahan natin, mag-extend tayo ng tulong, ng support. Support kami diyan sa mga pangangaral ng salita ng Diyos, support tayo diyan sa mga feeding mission, sa lahat ng mga missions. Ito yung mga pangangaral sa ganito, may mga mission sa ganyan. Tulong tayo. Tulong kasi minsan lang tayo dadaan sa mundong ito eh. Yun po dapat ang maging resulta ng relasyon natin sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Gawin po natin na makabuluhan ang buhay natin. Habang hinihintay natin yung muling pagparito ng ating Panginoon. Paano kung buhay mo talagang inukol mo na sa pakikipagtalo, sa pakikipagdebate, sa pakikipag-away, sa pakikipagsamaan ng loob? Wala na. Diyan mo na ginugol ang buhay mo. Ikaw na yung kawawang tao. Kawawang tao ka, puro na lang, lahat na lang, meron kang sama ng loob sa ganito, sama ng loob kay ganito, kay sama ng loob kay ganon. Alisin na natin yun. Lahat naman tayo may mga kapintasan eh. Lahat tayo may mga kapintasan. Posibleng ikaw may kapintasan ka rin, ako may kapintasan din ako. Yung katabi mo may kapintasan, yung kakilala mo may kapintasan. Sa mga local church na ating kinabibilangan, yung katabi mo diyan may kapintasan. Lahat tayo may mga kapintasan eh. Kaya wag nating itataas yung ating sarili sa iba. Kasi lahat ng ito ay biyaya, kabutihan ng Diyos. Lahat ng ito ay habag ng Panginoon. Lahat ng ito ay grace ng Panginoon. Sabi ko nga, it's all about the grace of God. Kung bakit tayo po nandyan, nag-inipon tayo ng Panginoon. Hindi sa mas magaling ka dun sa isa, mas mahusay ka dun sa ganon, mas magaling ka kay ganito, mas matalino kay ganon. No. It's all about grace of God. It's all about the grace of God. Kaya dapat yun po yung ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kaya wag natin sasayangin ang ating oras, ang ating mga buhay, sa paggawa lang ng, sinayang mo na yung oras mo sa pakikipag-away, sinayang mo yung oras mo sa pakikipagtalo, pakikipagsamaan lang ng loob. Wala na. Di ba? Habang hinihintay natin si Jesus, maging busy tayo sa gawaing kabanalan. Maging busy tayo sa gawaing para sa Panginoon. Suportahan natin. Kung halimbawa, kayo siguro, may mga local church po kayo na kinabibilangan. Kung may mga proyekto on church, kung kaya, sige, Brad, tulong kami dyan. Sige. Kung may mga pangangaral, sige. Kung meron pong mga evangelistic crusade, tuloy tayo. Pangangaral, sige, suportahan natin. Kung may mga feeding mission, sige, suportahan tayo. Suportahan natin 'yan. Kung may mga halimbawa, mga ito pong pag-aaral, suportahan natin.
No, ganun. Ganun po mga kapatid, kung may mga talento ka na kaya mong gamitin yung talento mo to praise the Lord, sa paglilingkod, gamitin mo. Ganun yun. Ngayon, siyempre, along the way, may mga tao po na may mga tataas ang kilay, tuloy lang. Ito nga ginagawa ko eh. Ang dami ko ng karanasan po dito eh. Simula pa lang nung una tayong umere sa social media, ang dami na pong mga nag-ano sa akin. Kaysa ganito daw ako, sige ganito daw. Bahala kayo, sabi ko, hindi kayo ang tagapagligtas ko. Di ba? Gagawin ko yung alam ko na tama, alam ko na nararapat bilang tagapangaral, gagawin ko yon. Di ba? Mangangaral ako ng salita ng Diyos. Ngayon, kung may mga komento kayo, kung ano man yung mga iba't ibang mga sinasabi ninyo tungkol sa ginagawa ko, nasa sa inyo yun. Bahala ang Diyos sa inyo. Di ba? Ganun yun. Bahala ang Diyos sa inyo. Pero as long as na pinapangaral natin ng mabuting balita at sinasabi naman natin kung ano sinasabi ng banal na kasulatan, gawin natin yun. Ganun yun. Ngayon, dun sa hindi natin mapiplease ang mga tao eh. Doon sa kapatid na nagtanong, hindi mo mapiplease ang mga tao eh. Ngayon, naglilingkod ka, hindi para i-please sila o pahangain sila. Bahala sila dyan. Naglilingkod ka sa Panginoon para ang Panginoon na mabigyan ng kapurihan. Dahil gusto mong gamitin mo yung kakayanan mo para sa Panginoon. Habang hinihintay mo ang pagparito ng ating Panginoon. Ganun lang yun. Kasi kung ikaw po ay nagpa-apekto sa mga sinasabi ng iba, pag nagpa-apekto ka sa kanila, ay wala ka rin magagawa. Di ba? Wala ka rin magagawa. Yung isang yung illustration po dito, yung isang construction worker, nagtatrabaho siya. Sabi ng mga tao doon sa kanya, ay hindi ka marunong pumukpok. Hindi daw siya marunong pumukpok ng pako. Anong ginawa niya? Hindi na nga siya gumamit ng ginamit niya na lang yung mga panukat. Sabi ng mga tao na naman sa pala, hindi ka marunong gumamit ng metro. Hindi mo alam kung paano ba. Dahil hindi niya alam, hindi na siya hindi niya ginamit ang metro. Ayun na naman, hindi ka marunong yung alam niya yung hulog, hindi ka marunong ng hulog. Hindi mo alam kung paano, ano ba yung matawag. Ang daming komento na naman. Hindi niya na naman ginawa yon. Kinalaunan, nakita niya sarili niya, wala na siyang ginagawa, wala na siyang trabaho. Di ba? Bakit? In-entertain niya kasi yung mga ng tao sinasabi ng tao in-entertain niya yung mga sinasabi ng tao nakita niya sarili niya, wala na siyang trabaho. Parang nahiya na siya ngayon. Kasi ganito sinasabi na. Ngayon, ilapat natin to sa ganitong usapan sa atin bilang mga mananampalataya. Kapag ganun lagi ang iniisip mo, kung ano yung sinasabi ng tao, parang sa tao ka naglilingkod. Di ba? Parang sa tao ka naglilingkod. For as long as na alam mo ang ginagawa mo na ito'y para sa Panginoon, gawin mo yan. Ngayon, natural lang, may mga diyan. Tandaan natin to, mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi natin mapiplease ang tao. Marami mga taong mga inggitero, mga inggitera. Mga kapatid. Ayan, taasan natin sinasabi yan. May mga taong mga inggitero, may mga inggitera. Nangyayari talaga yan. Sa trabaho mo, di ba? Sa eskwelahan, sa lahat Sa lahat ng ahensya Kahit nga sa ministry, marami mga inggitero, marami mga inggitera. Hindi man nila sinasabi sa iyo, pero pinaparamdam nila sa iyo yun. Hindi man lang sinasabi, pinaparamdam nila sa iyo yun. Hindi nila sinasabi, nakakainggit na, inggit ako sa iyo. Hindi nila sinasabi yun. Pero pinaparamdam nila. Hanggat maaari, wag mong gawin yung ginagawa mo para matuwa sila. Ganun lang yun. Ngayon, habang hinihintay natin ang Panginoon, gawin natin ang tama, lumakad tayo sa kabanalan, lumakad tayo sa kabutihan, gamitin natin ang kakayanan natin. Kung may talento tayo para sa Panginoon, gamitin mo yan. Ngayon, may mga tao sa paligid mo, huwag mo pakialaman yung mga tao na yan. meron silang masasabi. Ganun lang yun. Ang mahalaga, ginagamit mo ang talento mo para sa Panginoon. Maglingkod ka. May sabi nito, nga po, gusto sila ang sikat. May mga crab mentality po kasi. Ganun yun. Kaya doon sa kapatid, kung dyan po sa iglesia, dyan sa church, dyan katinawag ng Panginoon, maglingkod ka dyan. Wag kang alis dyan. Kung may mga tao po na bago ka pa lang kasing Kristiyano, bago ka pa lang mananampalataya, meron kang makikita dyan na hindi ka nais-nais. Sigurado yan. Meron kang makikita dyan na hindi ka nais-nais sa mga ugali ng mga kapatiran, sa pakikitungo ng mga kapatiran,
mga salita nila, sa mga actions nila, meron at meron kang makikita dyan na hindi mo magugustuhan. Ayan, pinapagpauna ko na siya. Di ba mga kapatid? Pinapagpauna na namin sa iyo yan. No, meron at meron ka makikita. Pero again, kaya sabi ng Hebrews chapter 12, ano po, sa Panginoon tayo titingin. Doon lang tayo, i-focus lang natin sa Kanya. Nakikita mo man sila, lagi mong isipin, bahala sila. Mananagot naman sila sa Diyos. Hindi sila ang magsasabi sa iyo ng kung ano dapat mong gawin. Magsasabi man sila, kung ayos, di maganda, sige, okay 'yon. Tanggapin mo. Pero sa huli, sa Panginoon ka titingin. Kasi kapag once na in-entertain mo yung mga sinasabi nila o kung ano man na nakakasakit or yung ugali nila o kung ano man, yung mga naririnig mo sa kanila, baka doon ka matisod, doon ka mapanghinaan ng kalooban. Huwag kang titingin. Para ibig ko lang sabihin, focus ka sa Panginoon. Kung ang rason kung bakit nandyan tayo sa iglesia nating kinabibilangan is para sa Panginoon. Ganon yon. Sila po ay ganon din sila. May kanya-kanya tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ipagsusulit natin lahat sa ating Panginoon ang mga ginawa natin. Hindi mo ipagsusulot sa kanila yung ginawa mo. Kung alam mo na ginagawa mo ay mabuti para sa Panginoon, hindi ka magsusulit sa kanila. At ganoon din sila sa iyo. Lahat tayo ay haharap po sa harapan ng Panginoon, ipagsusulit natin sa Diyos ang lahat ng mga ginawa natin. Mabuti man, masama man, nahahayag man o lihim man. Yan po yung sinasabi ng Ecclesiastes. Lahat po yung ipagsusulit natin sa Panginoon. Ngayon, tayo bilang mga magkakapatid, magpalakasan tayo, magpatibayan po tayo. Ganon, sabi naman ng Biblia yan di ba? Sabi ng Biblia, magpalakasan tayo, patibayan, yun po yun. Pero along the way, ikaw, meron kang para sa Panginoon, gawin mo yung para sa Panginoon. Hindi mo yung ginagawa para sa kanila. Hindi mo yung ginagawa para ma-please sila. Hindi mo yung ginagawa para palakpakan kanila. Hindi mo yung ginagawa para hangaan kanila. No, hindi dapat ganon. Hindi yun dapat ang magbigay sa atin ng motivation. Ang dapat na magbigay buo sa atin ng motivation, it's all about love. Kung bakit natin ginagawa ito dahil mahal natin ang ating Diyos na buhay na siyang ating pinaglilingkuran. Okay? So yun mga kapatid, doon sa mga kapatid po natin, nakasama po natin at sa kapatid na nagtanong. So yun mga kapatid, kaya sa pagparito ng ating Panginoon na pinangako po ng ating Ama, na mga pinagpala ng ating Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. Sabi po doon sa Matthew chapter 25. Kaya yun, doon sa kapatid na nagtanong, yun po ang dapat nating gawin. Maglingkod tayo, pag-araw ng paggawain, umatin tayo, pagsamba, dumalo tayo. Dahil yun po ang inaasahan sa atin ng Diyos. Gamitin natin. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maglingkod tayo. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, let us always serve the Lord. Ganun yun. Okay? So, God bless po sa inyo at naway patuloy na lagi tayong samahan ng Diyos sa mga gawain natin sang-ayon sa kanyang kalooban. Salamat sa kapatid na nagtanong, pagpalain ka po ng ating Panginoon. Okay? So, yan. Patuloy tayong mangaral, patuloy tayong gumawa ng mabuti, patuloy na gamitin natin ang mga talento natin sa harapan ng ating Panginoon. Okay po. So, bukas, araw po ng Sabado uli. Happy weekend ngayon. Bukas po ay Aral at Gabay. Maganda po yung ating pag-uusapan po bukas. Alas 6:30 po ng umaga bukas sa ating programang Aral at Gabay. At pakishare nyo lamang po itong ating pinag-uusapan sa mga kaibigan nyo po, kakilala nyo po, sa mga kapatid po, sa mga kaibigan nyo po, kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon. I-share natin ito. Wag tayong magsawa. Let us always share the word, share the gospel, the word of God. Share natin po ito dahil yun po ang pinagkatiwala sa atin at inaasahan ng Diyos sa atin. Okay, so God bless everyone at ingat-ingat po tayo sa buong maghapon. At nawa ang paggabay ng Diyos ang laging sumatin. Pag-pray niyo po ulit ako, mga kapatid. Sama niyo po ako sa panalangin. Talagang medyo yung aking lalamunan. Kaya sa mga kapatid na may mga karamdaman din, ipag-pray po natin. Yung mga kapatid po natin na may mga sakit, mga kapatid po natin na talagang nakikipaglaban din po sa karamdaman.
Sige, tayo po ay manalangin na manaming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri po kami, Panginoon, sa iyo dahil sa mga paalala na iniwan mo sa bawat isa po sa amin, na ikaw po ay talagang darating po at yun po ang aming pinaghahandaan. At habang kami po ay naghahanda at habang hinihintay ka namin, umasa ka, Panginoon, na gagamitin po namin ang aming mga kakayanan, ang aming lakas at buhay na maglingkod, Panginoon, sa iyo. Yung mga talento na meron po kami, gagamitin po namin po, Panginoon, to praise and worship you, Father God, and to serve you. Salamat, O Diyos. Patuloy na hiling po namin na naway pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman. Ako at sa mga kapatid na may mga karamdaman, anumang uri ng karamdaman na tinataglay po namin, naniniwala po kami na ikaw po ang aming Diyos na buhay, na siyang dakilang manggagamot ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos. At sa mga kapatid na nalulupaypay, sa mga kapatid na napanghihinaan ng kalooban, Lord, pahabain mo, Panginoon, ang iyong kamay at itouch mo ang buhay nila upang sila po, Panginoon, ay maging matatag sa lahat ng mga hamon sa buhay. Ang mga nalulupaypay, naway sila po ay tumindig at magpatuloy at magbigyan mo sila ng sapat na kalakasan, Panginoon, upang magpatuloy sa paglilingkod. Sala kami po ng mga naglilingkod sa iyo, patuloy na bigyan mo kami ng laging pagtsatsaga po, Panginoon, para matyaga po namin ginagawa na mayroong pagmamahal ang mga gawain namin para sa iyo, dahil yun naman po ang nais mo sa amin. Ito po ang nagbibigay sa amin ng motivation, dahil mahal ka po namin, Lord. Ano man po, Panginoon, ang mga ministries namin sa iglesia mo, Lord, gawin po namin na ito na mayroong pong pagtsatsaga, pagiging masipag, at higit sa lahat, mahal namin ang ginagawa namin. Salamat, O Diyos. Ingatan mo kami sa buong maghapon. Salamat sa mga pagpapala na aming tatanggapin. Gabihan mo ang aking mga kapatid na nasa abroad at sa mga iba't ibang mga local church. Ikaw po, Panginoon, ng patuloy na naway makita sa buhay namin na gumagawa at naglilingkod at namumuhay ng may kaliwanagan, namumuhay ng may kabanalan. At naway makaakay po kami ng mga kaluluwa, Panginoon, sa iyong banal na harapan upang makasama namin sa pagpupuri, sa paglilingkod, at patuloy na magbigay po, Panginoon, ng pasasalamat, Panginoon, sa iyo. Salamat, O Diyos. Ingatan mo kami sa buong maghapon. At ang lahat ng ito'y aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po kayo, mga kapatid. See you again tomorrow. Pakishare nyo lamang po itong video. God bless po.